Pero pong ikakasang malawakang rally ang Makabayan Block at ilang pang grupo para nga kalampagin ang Senado na aksyonan na po ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi maaring sa Hulyo pa idaos ang simula ng impeachment trial dahil nasa mandato. Minamanduhan po ng ating saligang batas sa mga senador na agad pong umpisahan ang paglilitis. Kahit naman ng grupong Bayan Muna, walang legal na basihan kung mas patatagalin pa ang impeachment trial. Ganto rin ang sentimiento ng ilang mga mambabatas. Bagamat iginagalang daw nila ang desisyon ng Senado, nanawagan sila na igalang din daw sana ang mga senador ang pulso ng mas nakararami. Naniniwala naman po ang grupong Kontra-Daya na mas lumala ang problema sa party list group ngayong 2025 midterm elections. Ayon po sa grupo, 55% o higit 80 sa mahigit 156 na tumatakbong party list group ang questionable. Karamihan sa kanila konektado sa mga political dynasty, malalaking korporasyon, militar at may mga nakabinbin pang kaso ang iba. Sabi ng Kontra-Daya, sinadya ng ilang kinatawan ng mga party list group na kulang-kulang impormasyon na kanilang ilagay sa Certificate of Nomination and Acceptance o CONA para maitago ang kanilang pagkakakilanlan at hindi sila basta mabunyag na konektado sa mga korporasyon at pamilya ng mga politiko. Una nang sinabi ng COMELEC na nirerespeto nila ang report ng Kontra-Daya at naging mabusisi naman daw sila sa pagsala ng mga party list group. Pero ang giit ng grupong Kontra-Daya, hindi natatapos dito ang trabaho ng COMELEC. Dapat aminin din ng COMELEC yung kanilang naging pagkukulang sa handling ng isyong ito. Hindi sapat yung sinabi nila na may 200 na application sila na nireject. Hindi po dapat iba to sa publiko yung pagtutol. Hindi po trabaho ng publiko na busisiin yung mga dokumento. If we want real transparency sa COMELEC, wag po sanang tokenism lang. At Yan nga po ang tinig ni Professor Danilo Araw, ang convener ng grupong Kontra-Daya. Samantala mga kapatid, sa ilang pang importanteng balita naman sa gitna po ng mainit na usapin sa kanyang napipintong impeachment trial, tila break muna sa trabaho si Vice President Sara Duterte para nga magbakasyon sa Japan kasama ang kanyang pamilya. Sa ilang pong mga larawan at video na i-post online ng kanyang bunsong kapatid na si Kitty Duterte, kita ang bonding ng mag-ate sa ilang sikat na pasyalan sa Japan. Meron pa hong picture silang dalawa sa isang cherry blossom tree at meron pa hong video na kumakain ng ice cream at nagti-TikTok. Ayon po naman sa source ng News 5, Miyerkules pa daw po lumipad papunta ng Japan ang pamilya Duterte para po magbakasyon. Sila po'y nakatakdang umuwi Pebrero 24. Bago yan, matatandaan pong na-impeach ang Vice President noong pong nakaraang linggo sa Kamara. Pero wala pa hong pinal na petsa kung kailan gugulong ang impeachment trial sa Senado. Nababagala naman si Senator Raffy Tulfo sa pagde-deport ng foreign POGO workers sa gitna po yan ng umiiral na POGO ban sa bansa. Base sa report ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, sa higit 30,000 na foreign POGO workers, nasa higit 3,000 pa lamang ang napapadeport. Ang hinala tuloy ni Tulfo, baka naman daw sinasadyang bagalan ng proseso. Pero ang paglilinaw ng Bureau of Immigration sa mahigit 30,000 na foreign POGO workers, 22,000 na daw ang naipadeport pa noong taong December 2024. Ang dagdag pa nga ng BI dito, nakakabagal ng deportation ang pagkumpleto ng mga requirements katulad na lamang ng passport, NBI clearance at maging plane ticket. Samantala po naman nagtalaga ng bagong kalihim ng kagawaran ng transportasyon si Pangulong Marcos Jr. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, si Vince Dizon ang susunod na uupong Transportation Secretary matapos nga pong mag-resign si Secretary Jaime Bautista ng dahil po sa kanyang kalusugan. Niliwanag po ng palasyo na hindi totoong pinag-resign ni Marcos Jr. si Bautista dahil nga sa sariling desisyon daw ito ang ginawang resignation ng kalihim. Hanggang Pebrero 21 na lamang sa pwesto si Bautista, kaya inaatasan na rin ng Pangulo si Dizon na simulan na po yung transition sa DOTR. Dati nga po naupong bilang presidente
ng Bases and Conversion Development Authorities o BCDA si Dizon. Kaya ang grupong Piston ay agad pong bumatikos sa kanyang pagkakatalaga dahil nga si Dizon daw po ang nagpalayas sa mga katutubong Aita sa Pampanga ng itayo ng BCDA ang New Clark City. Meron din ho record umano ng katiwalian si Dizon kaya mukhang wala rahong aasahan ang mga motoristang commuter sa bagong kalihim. Wala pang tugon si Dizon tungkol sa isyong ito.